Oh no! Okay pa ito tatlo. What's up, Supladitas? Good morning. Meron tayong papagawa ngayon kay Sungit. I-share ko sa inyo. After 7 years, ngayon lang natin siya papaayos kasi nakitaan ko na siya ng wear and tear niya. So dadali natin siya dun sa isa sa narekomenda ni Papi Ivan. Though shoutout kay Papi Ivan ng Ratchet Head Garage, kahit nasa US na siya, every time na may tatanong ako sa kanya, aas ako sa kanya ng opinion, lagi siyang nandyan para tumulong. Siyempre kay RJ din. Babaklasin namin ni RJ ngayon yun. Tapos dadalhin ko siya doon sa narekomenda ni Papi Ivan na magpapareparan. Medyo malayo. For this video nga pala, gagamit tayo nito. Kailangan natin gamitin to kasi walang tatayuan si Sungit. Salamat nga pala kay kapatid na Mac. Pinahiram niya tayo nito. Dalawa sa kanya yan. Ito kasi isa sa akin to. Binili ko to before. Sabi ko kapag baka dumating yung time na kailanganin ko siya. So ayan nga, ito na yung time na kailanganin ko siya. Dalawa pala yung nabili ko nun. Nabuti lang si kapatid, meron siyang dalawang extra. So hihiramin natin kasi babaklas tayo. 4 yung kailangan natin. Jack stand. Pala yun. Parang gas-gas. Talagang cost. Nagiging masamang tao na ako. Kakasu. Nagiging ano na ako ito, dito na ako. Dalawang baterya niyan. Sir ba? Inugtong ko na. Para... Ayaw mo na rin ako. Kasi nga tagal na. Tatapag na ako ng towing. Ay, doon yan. Pinapalagay sa kanila. Sinabi baklas na eh. Yeah. May leak ba? Wala. Ang malinis. Back-stop up lang. Hindi. Yung likod ko kasi may leak. Tinanong ako sa Papi Ivan. Paano pa service ko na rin daw yung Lahat to. Pwede ko na nakakita. Madami. Napanilig itong likod lang talaga. 5,000 na lang. Pang pa-repaint lang. Kaya yan yung sinilip ko nun. Pati ito nila basa na. Wala na, buong kanon eh. Bumagsak na siya talaga. Alam mo na ako extra. Ha? Oh no! Oo. Para at least hindi na tayo mahirapan mag-adjust ng height niya. Bili ka na lang ng hydraulics. Yung... Hindi, magtingting na lang tayo. Tingting sukat. Oh, nandito ni RJ ha? Oo. Hindi. Uy, tingting sukat na nga lang tayo. Yan, 1.5. 2.5. Bala ka, alam mo na yan. 2.5. Ang galing daliri. Yun na ang galing kaliw namin. Oh, daliri lang ha. Check din. Sakto pala tayo ng ganyan. Okay pa ito tatlo. Eh, paano sabi ni Papa? Oo, may. Ano ako eh? Eh, 10 nga. 10.8. Oo, 10.8 ako. 8 to. Oo, 8. Iko natin, hindi lang pang Honda yan. Lahat yan. O, ito, Toyota Corolla gagawin niya. Dumayo pa to from Batangas. Ay, wala nang labor yan, Jay. Oo. Inano ka eh. Nilag ka eh. Oo. Talaga, nakatagilid siya tumagas. Dala natin yung coilovers natin. Dadali natin sa isang trusted shop sa Cavite, Bacoor pa. So time check 10:48. Tayo na mismo nag-deliver para at least alam natin kung saan. Continue on C2 for 1.5 kilometers. 1 week later. After ilang days din yun, ngayon lang uli natin gagawin uli si Sungit. Ngayon lang natapos yung coilovers. Kung magkano yung ginastos natin dun sa pagpaparebuild, pagpaparestore ng coilovers, i-detalye natin sa dulo nitong video na to. So ngayon, nakuha ko na sa Cavite yung coilovers. Kakabit na namin ni RJ ngayong araw. Ito na yung coilovers natin. Yan yung pinagawa natin.
Apat. Tapos may kakabit tayo yung ano. Actually matagal ko ito nabili. Kaya lang nauna nakabit yung coilovers bago to. Ngayon may pagkakataon na tayo para may kabit to. Kay coilover specialist ko din to nabili. Kung sino yung nag-rebuild repair nitong ano natin. Yan, adjust natin sa height. Ah, yan nga, parang baso lang. So para isang buong palang shock niya, ito ano. Tapos yun, nakaset lang, naka-footing lang siyang baso, ano. Ganun pala yun. Kaya nga halos pali-pares yung coilover. Ito lang yung napapalitan. Oo. Taas baba. Pare-parehas lang sila ng height, no? Ayan, na-adjust tayo ng height. Balik natin sa dating height. Pagtandaan natin tingting. Yan ba yung mahaba? Diba? Oo, ay ano po ng konti. Yan. Medyo mahigpit ang konti. Higpit yan. Oh, wala pa spanner. Maghigpit mamaya. Wala yan. Panukot mo tingting. Yan ba yung mahaba? Ay, tama ito yung zero. Yan, talaga yan ang adjustment ng height niya. Oo. Itong baba na to. Parang baso lang pala siya. Yan yung nakaibahan sa ano, no? Sa adjustable. May nakaset, may base siya ng patungan ng ano. Magkahiwalay yung shock at saka ano. May baso siya kumbaga, no? Ng harap. Hindi nga nililigpit ako ano. Yan lang ang hindi nililigpit. Yung ano, maigpit na. Hindi ko lang Sa alam. preload. I-check natin mamaya. Yan ha. Just place it. Ano yung saan? Oh, diba? May palda na siya. Bagong bago. Bago. Ano ba yun? Ha? Ba't pong bago na? Di ba? Nagmukhang bago? Oo. Nalinis eh. Linis eh. Kaya pala yung tsura niyan, no? Nalagyan ko ng palda eh. Nalagyan ko ng palda. Para iwas dumi. Hindi nabili namin dati ni Mac yan eh. Ah, di mo na nilagay? Hindi lang namin nakakabit dati kasi nakasalpak din foils eh. Ano ba, kinakalawang na nga eh. Tela. Tela, kinakalawang. Hindi, nasa toolbox eh. Pakapitin mo dyan saan? Sa taas. Oo, dumi daw yan. Kaya kung over Eh, suspension matatanggal pala to. Ha? Matatanggal pa. Dito na natin yun. Oo yan, dyan. Para maipit siya. May ibig siya dun sa taas. Ayan, ganyan yan. Ganyan siguro ang pagkakalagay niyan. Para nakaipit na. Oo. Sa bahay. Ah, matibay din. Maganda may show mo talaga eh. Isang skipin. Tapos may nasa baba, ano, power steering ito. Kasi yung mga Bawal camera dito. Wow! 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 Napakawang kaya kita dyan. Bawal camera. IDF na yan. Meron na lang kung merong bago mag-May 25. Or Bago mag... Sa pausa doon. Ano yung pinaka-importanting ano, panukat mo? Magic ting-ting. At laging may torque para at least hindi ka ma-overtorque, hindi malo-lost thread yung tornilyo, di ba? Sigurado ka ng mahigpit. Hindi too tight, hindi maluwag. Okay bagay. Hindi lang higpit na higpit. Kapag brake pads ko. Kalahati. Ay, mahigit kalahati. Parang support. Full din ko, okay pa naman. Pagka ganito na hindi ginagamit, madalas nasisira. Ano eh. Shock. At saka yung bearing. Kasi hindi naglalaro. Hindi umiikot na. Oo.
Ayan, nakabit na isang coils natin. Ibalik na. Isa, binabalik na rin. Balis sa ano na lang kami nag-adjust sa height. Kasi yung preload tsaka yung damping sinet na ni Sir Coilover Specialist. Siya yung nag-rebuild at nag-refresh ng ating coilovers. Tapos may touch up glass yung Ginanood mo lang. Oo, napanood. Oh? Ay, insurance naman ako eh. Participation lang eh. Alam. Ha? Nakakambyo. Kaya hindi tumakbo. Yan pa rin dati, di ba? Oo. Oo, yan pa rin dati. Sakto lang. Oo, one finger daw. One finger, tsaka wala na sa likod. Pag tumakbo, doon mo makikita. Magkano pa rin mo, Brad, na ano? Ayoko nang isipin. Parang bumili. Minsan nakala natin, walang diferensya. At least ang maintenance daw ng coilovers is 4 to 5 years. Akala natin minsan, walang leak, okay lang. Pero dapat, pinapalitan yung mga laman loob sa loob. Yung mga wear and tear niya. Pag nakahanap ako ng coilover na, Oh, may welding ano din dito sa, may welding din. Lahat dito. Si RJ, nag-welding din yan. Tingnan mo. Oh, tapos pala pag ano kayo, pag magpapa-ship kayo, meron dito sa ano, flash. Dito sa ano yan? Sa SB Road. 'Di ba? I-promote mo yung flash. Di ako ready, Brad. May sabi mo, isama ko yung flash. Ngayon sinasama ko, ayaw mo. Wala script. Ha? Ano ba yan? Yung flash, kasi dito kung taga rito kayo sa may SB Road, may flash. Dito kayo sa SB Road, meron ditong flash. Ayan. Ayan, flash. Dito yan sa SB Road. Ayan o, yan yung ano, address. Katipunan Corner, Amity Extension. Flash, kung may mga papaship kayo, mura lang dyan. Ano ba hindi ka rin? Dito sa ratchet, si RJ lahat ginagawa, nag-welding din yan, oh. Pansarili lang. Oh. baka mamaya yung winelding mo eh. Ay, makina, yung makina nga siya nag-welding yan eh. Ako yun, ano yun? Kwartya ng welding. Boss, pwede po bang pa-welding yun? Nagtiyan kay RJ. Sa platito, tabasan natin makabit yung coilovers natin na napa-overhaul, tsaka napa-refresh. Yung leak, wala na rin. After natin makabit, so nabalik din natin sa stock height siya. Kung magkano yun, inabot ako ng sa isang shock, isang coilover, ang singil nung nag-overhaul is 4.5 plus yung pag-disassemble may 300 each, tapos yung cleaning tsaka paglalagay ng oil 300 each. So i-ano nyo lang, i-total nyo lang kung magkano lahat. So since matagal na kasi yung coilovers ko, nasa 7 years na rin siya mahigit. 2013 ko ata siya, 2016 ko ata siya nabili. So sabi nung nag-overhaul, dapat daw pinapa-refresh natin, pinapa-overhaul ang coilovers at least 4 to 5 years. Regardless kung may leak siya o wala, para ma-refresh uli yung loob niya. Tsaka yung oil kasi sa loob nag-ano din, parang nag-expired, parang ganon. So ayan sa Platitas, thank you. Yun yung amount ng inabot nung pagpa-refresh, rebuild natin ng coilovers natin. Nasa sa inyo yun kung gusto nyo yung ganon or bibili kayo ng brand new. Bago ibalik sa akin nung nag-overhaul yung coilovers natin para kay sungit, sinet niya yung tamang damping tsaka yung tamang preload. Ang in-adjust lang namin yung height. So ang coilovers bili ko dati sa kanya sa Yellow Speeds na sa 30,000 ata before. Nabili natin yung kay Franklin Blue. At chinay ko nga doon sa Excel files natin, inabot siya ng 7 years before nag-leak yung isa. Sabi nga nung nag-overhaul, dapat as much as possible yung proper maintenance ng coilovers natin, dapat 4 to 5 years pinapa-refresh natin or pinapa-check natin. Hindi porke walang leak, walang problema yung coilovers. So kasi nag-dilapidate din yung nitrogen niya, yung oil niya sa loob, yung mga seals tumitigas. So kaya dapat inano din natin yan, may wear and tear din siya kumbaga.
So yan, maraming salamat sa dito. Sana may kahit paano may nakuha ulit kayong learnings dito sa binlog natin. Maraming salamat ulit sa inyong suporta dito sa ating munting channel. Thank you.